Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kung saan-saan. Dinumog ba siya ng tao? Hindi. Nag-hire sila ng mga tao, actually not hire parang gano'n na rin, binayaran nila through AKAP, through ayuda para magkaroon lang ng tao sa plaza. Nakita nyo ba yung amor o pagmamahal ng taong bayan kay Bangag kumpara sa pagmamahal ng taong bayan kay Pangulong Duterte o sa iba pang mga Duterte, katulad kay Inday Sara, doon sa ginagawa na mga sorti-sorti nitong mga buwakan ng inang ito. Nakikita kasi nila yun. Imagine, kailangan pa nila mag-hire, magbayad ng trolls para lang may pumuri sa kanila. Yan kasi ang sistema, hindi ngayon. Noon ko pa sinasabi sa inyo yon. Noon, nung ako pala nagsasalta, nagkandapaos na nga tayo sa kadadadakdak dito. But I'm grateful na kayo ay lumalaban ngayon. Tumatayo kayo ngayon, uubusin kayong lahat. Isinimula yan kay Percy Lapid. Na ginurgur nila, na pinagbintang kay Bantag, kung kani-kanino. Pero ang totoo, ang gobyerno di Bangag, ang mga gumurgor, pumatay kay Percy Lapid. Kaya nga ang pamilya noon nandito sa Amerika, nag-asylum visa ang 16 family members. Dahil sa takot sa gobyerno ni Bangag. And now, ano ang pangyayari ngayon? Look at us. Critics, vloggers, yung 37 vloggers, ano ang ginagawa ngayon sa inyo? Di ba? Kasama dyan si Mr. John Abines. Papayag na lang ba kayong papasukin ang inyong mga bahay ng mga hayop na mga pulis na ito sa ginagawa nilang illegal martial law? Dahil tayo ay pinagbibintangan, tayo mga kritiko, tayo ay nagdedestabilisa ng isang gobyerno. Wala pong vloggers like us or critics like us ang nagdedestabilisa sa gobyerno di Bangag. Dahil mismo ang gobyerno di Bangag ay destabilisado na. Mismo ang Bangag nagpresidenteng Addictus Benedictus na dito sa Amerika ay na-forensic na ang video na siya ay sumisingot, yung hayop na yan ang sumisira ng Pilipinas. Dahil kung yung impeachment ni Inday Sara na yan, na sinasabi nila, kaya nila ginagawa yan para sa mamamayang Pilipino, they are concerned of that 125 million pesos na yan, na hindi yan ninakaw at pinaliwanag na yan mismo at hindi yan napatunayan na ninakaw ni Sara Duterte o ng kanyang opisina. Kung sila ay concerned about that, sa pag-file dahil para sa mamamayang Pilipino at nananakaw ang pera, ulit-ulitin natin. Yung ngayon, bicameral report, okay, na diskubre ni Congressman Ungab at pinailan ang kaso nila Attorney Vic Rodriguez at ngayon pinagpapaliwanag sila at pinapipresent sa kanila. Okay? Yung mga report papers na yon, yung mga dokumento prior
nilagyan ni Lisa Tanas at ni Bangag na mga numero, hindi ba issue ng korupsyon na yan? Paulit-ulit na lang po tayo, and that is billion, trillion pa nga yan eh. Trillions and trillions of money ng Pilipino compared to 125 million na binato nila o na ginagamit nila panira kay Vice President Sara Duterte para lang matanggal sa limelight o matanggal sa political spectrum si Inday Sara. Yan ang katotohanan yan, mga palangga. Kaya tayo ngayon ay pinapasok sa ating mga bahay-bahay, katulad ni June Abinas, and I hope mag-file siya ng kaso at I hope may saysay pa nga ang mag-file ng kaso sa Pilipinas dahil illegal yung kanyang ginagawa. Kung nagkamali man, let's say for example, kung hindi nagkamali kung sa tingin ni Jutang Genemes na sunog, okay, na si Torre, kung yan ay libelous, bakit hindi niya file ng case? Pero hindi niya gagawin yan. Dadaan siya sa tamang proseso, although nag-file siya ng case, pero hindi siya dadaan sa tamang proseso kasi siya ay inaatasan ni Lisa Tanas ng bangag na administrasyon na ito na gawin nila ang labag sa batas, ang abusuhin ang mga vloggers, mga critics, pasukin sa kanilang mga bahay-bahay anytime na gusto nila para kunin ang telepono, para kunin ang mga gadgets. Kasi what? Gusto nilang malaman kung sino-sino mga kinakausap natin. Personal natin yun. Kung may kaso laban kay John, bakit hindi idaan sa tamang proseso? Bakit sila basta-basta na lang papasok sa bahay ng may bahay na illegal ang search warrant nila? May ipinakita ba silang search warrant laban dito kay Mr. June Abines? Wala. Okay. Sabi ni Joy Velasco, Lord, please intervene. Dapat nga, which is nakakalungkot. Alright? Nakakalungkot kasi nga, mga kababayan, 2022 pa, sinasabi ko na dito sa inyo, tingnan nyo yung mga senador natin ngayon, okay? Na mga re-electionist. Nakakampi natin. Pero mabuti na lang din yon at nagsasalita sila. Ngayon nyo lang napagtanto-tanto na demonyo ang gobyerno ni Bangag. Actually, hindi nila napagtatanto-tanto. Nakikita nila yan. Ang problema kasi sa ibang mga politiko na supposedly nakakaagapay natin ay mga vested interest lang. Personal interest lang din ang iniisip. Baka maapektuhan ang kanilang mga kandidatura and everything. Diba? Kaya hindi sila kaagad nagsalita. Kailangan pang may makadiskubre, katulad ni Ungab, katulad ni Rodriguez, katulad kung sino pa man, kailangan pa magyaw-yaw ni Pangulong Duterte para magkaroon kayo lahat ng balls. January nang nag-start, I think, January of 2024, nung nagsalita ang Pangulong Duterte patungkol dito sa kalahat ng katalamakan, kabangagan ng gobyerno ni Bangag. At dahil nga desperado sila, dahil nga abusado at sila ay mga adik, wala na po silang nirerespeto na batas. Kung kaya nila Lisa Tanas maniobrahin ang mga tiwali diyan sa Supreme Court, nila tambaluslos, kaya nilang bayaran ang mga tiwaling justices, saan kayo pupunta? Right? Saan kayo pupunta? Self-destruct ang ginagawa ni Bangag sa sarili niyang gobyerno, sabi ni Modesto Valencia. Exactly. Hindi natin kailangan magdestabilisa ng isang gobyerno. Dahil mismo, mga kababayan, ang punot dulo ng ginagawa ng Bangag na ito, ng Bangag na administrasyon na ito, ay pagnanakaw, paghahakot sa pera ng mamamayang Pilipino. Bago pa yung bicameral report, bago pa yung National Budget 2025 na now 70% ay nagastos na nila o naipamudmud na.
Pebrero pa lang. Yan ang bagong discovery ni Attorney Vic Rodriguez na panood natin kahapon. Mga kababayan, sabi nga niya, sana hindi lang tayo parang manalo sa papeles. O baka manalo lang tayo sa paper o nanalo nga tayo. Okay? Dineclare ng Supreme Court na ito ay illegal, immoral o kung ano pa man. Nasa na yung pera? Nasaan na ang 70% of 6.325 trillion na i-transport na nila through crypto, through what, kung ano pang form of transportation ang ginamit nila para itago ang pera ninyo. Kaya kawawa talaga kayo mga kababayan. Ngayon mga palangga, okay, impeachment. Okay? Impeachment, everyday yun. Si Sara, lahat kinasabwat na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ang mga pumabor dyan sa impeachment. Lahat ng mga jutang ginimis na yan, kumamkam ng pera ninyo. Kaya ang Pilipinas, sira na, lubog na, na-destabilisa na hindi ng tao, kundi mismo ng gobyernong adik, ng presidenteng adik, ni Lisa Tanas na adik at kidnapper pa. Abangan ninyo mga kababayan ng aking interview kay distressed mother na kung saan pinakidnap ni Lisa Marcos sa kanyang 2 anak. Doon mismo ang nanay ang magsasabi kung ano ang participation na ginawa ni Lisa Marcos, Lisa Tanas. Halos gabi-gabi ko sinasabi sa inyo yan. And finally, nagbunga ang ating pagpasyal sa Belgium. At finally, na-meet ko si distressed mother. Okay? Alam naman nila pangalan. Pangalanan na natin. Okay? Later, pag lumabas na yung video na yon. Ngayon, mga palangga, isa-isa, ito, few days ago, pinagtatanggal or disable na naman ang YouTube channels ng SMNI. Hindi na bago yan. Yung ating political witch boy channel, disable nila kasi puro kipay ni Lisa yung nakapost doon. Puro pag-a-addict ni Bangag ang nakapost doon. Kaya pinati-take down nila. Buti itong ibang mga page natin ay buhay pa. Mga kababayan. Sabi ko nga, desperado, okay? Desperado at abusado. Wala na po silang respeto sa batas. Kaya nga, marami nagme-message sa akin, ano daw ba ang ginagawa ng mga men and women in uniform? Ayoko na manawagan sa kanila. Nakakapagod manawagan sa kanila. Kasi mukhang gusto nila yung mga anak nila, pagising nila sa umaga, yun na yung mga nakidnap, mga nadukot recently, fresh na fresh. Merong mga bata na dinudukot. May umami na isang babae somewhere nandukot sila sa Cavite kasi inaatasan sila, mayroon boss sila na foreigner daw na mayroon silang kota kung ilang mga bata ang madudukot nila sa araw-araw. Kaya ingatan ninyo ang inyong mga anak. Huwag ninyong hayaang maglaro mag-isa sa labas. Dapat lagi kayong nakabantay, huwag kayong chika ng chika, huwag kayong cellphone ng cellphone, lalo yung mga anak nyong minor de edad. Huwag ninyong hayaang mag-isa kahit sabihin mong 11 anyos, 12 anyos na yan, batang yan. Minor pa rin yan, babantayan ninyo. Wala na hong takot ang mga masasamang damo. Baka nga maaari yung mga foreigner na nangingidnap na yan, baka kasabwat pa yan ng gobyerno. Dahil wala nang ang takot Wala nang takot ang mga sindikato dahil mismo ang sindikato ay ang gobyerno ninyo. Sabi ni Ma'am Merlinda Bedia, classmate ng bunso ko, grade 5, nawawala, 2 days na. O, kita nyo yan. Nakita nyo yan, mga palangga. Now what? Pababayaan nyo na lang bang ganyan? Dahil si Lisa Marcos mismo ay nangidnap ng 2 bata.
23, 24, 25. Tama ba? 22, 23. Yeah. Mahigit 2 taon na. 2025 na kita ngayon. Ano? Grabe, ang bilis ng panahon. Dahil mismo si Lisa Tanas, ay Gracia Digal, ay nangidnap ng 2 bata at kinasabwat niya itong si Francis Lloyd Tichua. Yun ay mga anak ni Francis Lloyd Tichua at nabanggit yan sa interview ko with Sheena, the distressed mother. Kung ang first lady ninyo ay kasabwat sa pangingidnap ng mga bata, hindi ba kayo kakabahan? Kaya ewan ko dito sa mga ISAF na to na kinasabwat ni Lisa, tahimik pa rin kayo. Sana maramdaman ninyo. Sana yung susunod na kikidnapin ni Lisa, anak nyo na. Nang maramdaman nyo yung hapdi. Nang maramdaman nyo yung pait na naramdaman ni Sheena nung pinakidnap gamit ang mga fabricated documents, crime na ginawa ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr. at ni Teddy Boy Locsin Jr. Pinakidnap nila ang 2 bata. Kaya lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, ano ba pinag-uusapan ngayon? Puro Duterte impeachment and now election. Hindi ba dapat ang pag-usapan kung paano na gumanda ang buhay ninyo? Pero hindi. Ayaw naman ng mga bangag na pagandahin ang buhay nyo. Kaya nga, February pa lang, 70%. Okay? More than 70% ng national budget ay inubos na nila. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat talaga bopis ang parusa sa mga yan. Alam nyo, kung may chance kayo makatakas sa kahirapan sa Pilipinas, siguro tumakas na lang kayo sa kahirapan kasi wala na po talagang matinong hustisya sa Pilipinas. Kapag kritiko ka at hindi nagustuhan ng sinabi mo, gagawan ka ng mga kaso-kaso din, illegal search warrant, ang gagawin ni Lisa Tanas through PNP. True Torrent. Nakita nyo naman kung paano ginawa sa KOJC, mga kababayan. Ngayon, yung mga vloggers, 37 vloggers na pinatawag dyan sa ulul na barbers na yan, na inakusahan kaming narco o pogo vloggers, sana mapatunayan mo yan sa korte. Tangina ka, barbers. Hindi ka pa lamunin ng demonyo na kamukha mo. Diba? Na pogo o narco vloggers kami. Si Barbers kasi, may mga lumabas na article na mismo ang pamilya niya ay sangkot dito sa pulburon. Wala ang pinagkaiba sa kinasasangkutan ng gobyerno ni Bangag. Kita ninyo, yung mga ginagawa nila, yung pagkakapera nila sa narco, sa pogo, ibinibintang sa ating mga kritiko. Katulad na lamang yung ano na yan, yung what you call it? Yung sinasabi na tayo mga vloggers o tayo mga kritiko ay pinopondohan ng pogo. 'Di ba? Yan ang akusasyon sa atin. Ang nakinabang sa pogo hanggang ngayon ay ang Bangag na administrasyon. Si Lisa Tanas, si Marcos Jr., 'di ba? May inulat ako sa inyo last year na what? Tinapatan ni Kim Wong yung binigay ng mga pogo operators sa kay Lisa Tanas at kay Bangag Jr. Tinapatan niya yung halaga. And that was 750 million pesos. Naalala niyo yon? Na campaign fund, yan ang mga expose natin eh. Kung kayo ay nagre-review lang at sinusulat niyo lahat yung ating mga post, mga palangga, actually rewind na lahat itong pinagsasabi natin dahil paulit-ulit na lang din yung ginagawa. Recently, di ba? May article, pinost nga ni SAS na
ni-raid yung pogo ni Kim Wong, yung kanyang yung kanyang hub ng kanyang mga illegal na negosyo. Kaya nga, nagkaonsehan na ba ang mga hayop? Sabi nga ni SAS, this is what? Lisa Tanas, Ma'am Shi daw, versus Tambaluslos. Sila ang nakikinabang o nakinabang ng Pogo money. Hindi kaming mga kritiko o vloggers katulad na lamang, ayan, sila MJ, ayan, kami pinagbibintangan. Kung meron silang ebidensya na kami ay nakikinabang, kasi kasama ako doon nilagay nila tayo sa dyaryo na tayo daw ay nagkikinabang or pinapasweldo or binibigyan ng mga narco at pogo. Itong putang inang barbers na ito. Sagutin mo ang aligasyon sa'yo mismo ng mga kababayan mo na ikaw ay sangkot, ang kapatid mo pala at ang pamilya mo ay sangkot diyan sa pulburon na yan. Huwag mong ibibintang sa aming mga buwaka ng ina ninyo. Hindi pa kayo kunin ng mga demonyong kamukha nyo. Visit kayo. Sarap yung gawing bopis. Ano pa? Sabi ni Rudy, People Power Monument sa EDSA. Meron ba? May mag-gather na naman? That's good. Mag-gather na kayong lahat. Sabi ni Hana, sino Hana inaaway mo? Oo. Mga trolls. Kasuhan daw si Barbers ng libel. Yes. Maganda ka, Barbers. Tang ina ka. Buwa ka ng ina kayong lahat. Dapat naman talaga kinakasuhan. Pero, alam nyo, actually, ako sa Pilipinas, pagdating sa kaso-kaso, nakakawala ng gana. Dahil kaya lahat nila manipulahin. The ultimate solution sa nangyayari ngayon sa bayan talaga is people power. At ang ultimate solution, hindi magbulag-bulagan ang mga pulis na matitino, ang mga sundalong matitino na nakikita nila yung ginagawa ni Marcos Jr. na pagnanakaw. Saan ka nakakakita? PSG, mga military, araw ng kagitingan, nakikita na nila na addict si Marcos Jr. May naiwang pulbura dito ng pulburon. Okay pa rin sa inyo. Anyway, kayo naman araw-araw nandiyan sa Pilipinas eh. So wala nang iyak na naman ng iyak si Ace Barbie, sabi ni. Iyak na naman ng iyak si Ace Barbie, sabi ni Henry. Umiyak ba ang gagong yan? Okay. Wag pumunta ng 25 dahil para sa bangag yan, sabi ni Alan Ledesma. Alright, sabi ni Zenny, napanood daw niya lahat ng aking vlog. Thank you. Excited si Sonia sa interview with distressed mother. Sabi ni Marisa Belly, lalo yung mga tao sa House of Representatives, grabe walang takot sa tao, harap-harapan ang ginagawang pagsalungat sa katotohanan. Nakikita nyo na nga eh. Lahat ng sinabi ko sa inyo, minsan nakakamasama ng loob, sa totoo lang. Habang ako'y namamasyal, syempre napag-uusapan pa rin namin ang tungkol sa politika ng aking mga kaibigan. May ko ay tangina. 2022 pa ako nagsalita eh. Pero I'm thankful dahil, at last, nagising kayo. Pero kailan kayo kikilos? Ubus na pera ninyo. Nadukot na mga anak ninyo. Namatay na ang inyong mahal sa buhay dahil ginurgur ng mga addictus na overdose. Ang mga kabataan ngayon, proud pa sila. Not only kabataan, yung mga tumitira ng shab-shab. Nagbibideo pa sila, di ba? Wala na silang takot. Yan ba ang bagong Pilipinas na gusto ninyo? Kung hindi kayo kikilos, kung magmaang-maangan kayo, magbulag-bulagan kayo, forever magiging bulok ang Pilipinas.
Huwag ka na kayong magsalita na you are proud to be a Filipino. Proud kayo na pinanganak sa Pilipinas. That's BS. Why? Hanggat hindi kayo naninindigan, hanggat hindi kayo tumatayo at nilalabanan nyo ang adik sa Malacanang, kayong mga kapulisan na matitino na natitira, kayong mga kasandaluhan na pasumpa-sumpa sa flag na may bit-bit na baril araw-araw para labanan ang mga invaders o kung ano man ang China na yan ang gusto nyo, di ba? Makipag-bang-bang-bang. Wala kayong karapatan na magsabing mahal nyo ang Pilipinas. Hanggat inaalaw nyo na ang presidente ninyo ay hayok, adik sa ipinagbabawal na droga. Walang puwang kayong maging sundalo. Wala kayong puwang maging pulis. Dahil ang tinutugis nyo dapat ang mga adik sa Malacanang. Kita mo si Torre, nandun sa bahay ni Jun Abines para kinuha ang cellphone at ang laptop. Ilan pulis ang lumusob doon? 12 o more than that? Ilan sana ang naligtas ng 12 pulis na yon kung siya ay rumisponde sa mga batang dinukot ng mga sindikato o baka pinadukot ni Lisa Tanas? Kung rumisponde sa mga away dun sa kanto, may na-save sana na buhay. Pero dahil pikon na pikon, abusado, demonyo, itong si Torre at ang mga hayop na bataan ni Lisa, wala silang pakialam sa inyo. Nandun, dudukutin ang mga cellphone ng mga vloggers, not only kay June. Yung mga vloggers o mga kritiko na aligned sa Pangulong Duterte, na tagapagtanggol ni Pangulong Duterte. Anyway, hindi kami inutusan ni Duterte para ipagtanggol namin siya. Yun yung nakikita ng mga vloggers na kukumpara noong panahon, Duterte administration, sa Bangag administration. Yun noong panahon ni Pangulong Duterte, ang sarap din balikan. Lagi kang excited sa mga groundbreaking ceremony, 'di ba? Yung mga bagong establishmento, mga infrastruktura. Tignan mo ngayon si Bangag. Anong pinagkakabalahan? Magnakaw ng trilyon-trilyon sa national budget, ang 5,500 control na wala na, ayaw na pag-usapan, even ng media, ng mga kongreso, senado, mga kalaban ng bayan. They don't care about that. Billions of your money. Pero gusto nilang pag-usapan yung 125 million ni Sara Duterte. Kasi ang gusto nilang isalagay sa utak ng taong bayan na ang 125 million ay ninakaw, which is hindi. Pero ang 5,500 control na binudol kayo, itong bicameral report na dinoktor nila, itong budget na ito, na sinulatan ni Lisa Tanas ng Bangag na administrasyon kung magkano ang gusto nilang nakawin, tahimik kayo. Kaya wag na kayong umasa na babangon ang Pilipinas hanggat bangag ang namumuno. Kaya naman pag pumunta ka sa ibang bansa, ang tingin sa'yo ng ibang lahi ay isang what? Ang tingin sa atin, isang dugyot, isang katulong, isang kawatan. Kasi yun yung nakikita nila sa Pilipinas. Magnanakaw ang presidente ninyo. Adik ang presidente ninyo. Demonyo ang first lady ninyo. Kidnapper. Tignan mo July, kailan ko pa sinabi yan? May isang taon na. Yan yung mga sabi ko sa inyo mga palangga na mga hindi yan akusasyon Sinasabi ko yan straight, point blank, na ikaw, Lisa Marcos, ikaw ay isang kidnapper. Putang ina ka. Hindi ka pa namatay, putang ina ka. Kung alam ko lang na demonyohin mo ang taong bayan, dapat na gurgor na kita.
Ginorgor ko na yung bilat mo. Nakita nyo? Yung pinsan niyang nahuli sa Bisaya? Ha? Yung mga itsura nila? Carbon copy. Yung recent, a few days ago, I think nasa Belgium ako nung time na lumabas yun. Di ba? Pare-pareho sila, mga kawatan. Ganyan ang inyong Pilipinas. Nakakahiyang mamuhay sa Pilipinas hanggang ang presidente ninyo ay adik. Si Lisa Tanas ay magnanakaw. Ang mga kamag-anak niya ay sangkot sa pagnanakaw. Paulit-ulit na lang si Maharlika. Ang tawag sa kanila sa Bureau of Customs sa kanyang kapatid ay prinsipe. Ni isa sa inyo, pinagkakabalan nyo ang eleksyon. Kung pwede nga lang talaga kayo ilipat o sakupin ko na kayo, sinakop ko na kayo lahat. Pero alam nyo, minsan, sabi nga ng mga friends ko dito, mahirap nang makipaglaban na makipaglaban, pero yung Pilipino, hindi sila nakikipaglaban para sa sarili nila. Gusto nyo ba ganyan ang buhay nyo? Ayun, ayun. Buti na comment mo yan, Arnold Condilon. Ma'am, ano sa palagay mo na nag-resign o pina-resign si Cesar Chavez ng PC? Alam ko yan, actually hindi ko lang na-vlog. Ito, pakita ko sa inyo ang ating puting ahas. Sinabi niya yan sa akin. Alam ko na aalis na iyang si Chavez. Ikaw, Chavez. Oh, shit. Wait a minute. Oh my God. Okay, may nag-message ka sa akin. Hi, Sheena. Ayan. I'll talk to you later. Okay. Kailan? Okay. May message na yan sa akin. Affairs, February 8. Ito. Kaya mo ang sabi sa akin, anyway, ito sabi niya, may sama ng loob si Cesar sa admin. Parang siya pa daw ang sinisisi sa mga kapalpakan every time bangag or whoever opens their mouth to always say the wrong thing. Pakita ko sa inyo yung date tatakpan ko lang to. February, tama. February 6 pa ito. Pero hindi na mahalaga. Alam ko na yan, ito. Yung pagtanggal, actually si Cesar Chavez ay umalis siya ng kusa. Kasi lahat ng kapalpakan ni Bangag, hindi niya kayang ma-repair. Kasi nga, palpak, hindi niya kaya mapagtakpan. Kaya ikaw, Chavez, diba? Nag-resign siya kasi hindi niya nakaya. Hindi niya kaya ang pagiging demonyo ni Bangag at ni Lisa Tanas. Kaya siya umalis. Dahil lahat ng pangit, palpak, yung mga ngiwi, yung mga kabobohan ni Marcos Jr. ay isinisi pa kay Chavez. Kaya siya umalis sa PCO. Ganon talaga. At hindi rin magtatagal. May pinalit na ba? Yung Ruiz daw, yung J. Ruiz. Walang magtatagal sa pwesto na yan. Kasi every time nang umuwi si Marcos Jr., na mag-deliver siya ng kanyang speech ng kabubohan, binabasa na nga lang, nagmumukha pa rin hindi mukha, addictus pa rin ang kinalalabasan, tapos isisi mo doon sa Presidential Communications Secretary. Walang tatagal dyan. At darating ang panahon, mga kababayan, darating ang panahon kung kayo ay kikilos, dapat tapusin nyo na yan. Dapat nga wag nang magkaroon ng eleksyon. Tapusin nyo na yung mga putang inang yan. Ubus na pera nyo. Ubus na ang pera ng bayan. Everyday, 2022, si Maharlika nagkukwento dito, nag-expose, nakasuhan na ng 4, 1 down.
3, tuloy-tuloy. Dahil patuloy na gusto akong patahimikin ng mga bangag. Sinasabi ko na sa inyo ang kanilang pagnanakaw, pangingidna, pang-smuggle, pag-a-appoint sa mga taong bogus, katulad ni Michael Ma, pagpoprotekta sa mga sindikato, 'di ba? Pagpapalaya sa mga may kasong may mga bit-bit na mga pampasabog at kung ano-ano pa. Then, ano gagawin natin? Anong gagawin ni Maharlika? Naloko na ang gobyerno ngayon. Ano na nangyayari, sabi ni Armenio Chokson. Hindi kasi nagkakaisa ang bawat Pilipino, sabi ni Danny Quesada. Jerry Ruiz is connected with Mel Robles. Bagman siya ni Mel Robles, sabi ni Selma. Sino si Jerry Ruiz? Lahat-lahat yan pareho. Pare-pareho yung mga hayop na yan nakalaban ng bayan. Hindi ba anti-Marcos yung Jerry Ruiz na yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, alam mo, ang dasal ko sa Diyos. Okay, ayoko naman na sumigaw ba? Kasi yung boses ko kaka-recuperate lang natin sa sobra kasing lamig dito sa Europa, mga palangga, no? Ayoko naman sayangin yung alindog ng boses ko, but I'm feeling better. Grabe, kinain ko kasi lahat ng mga masasarap na pagkain. Ang sarap naman kasi ng pagkain sa Barcelona, sa London din. Ano ba kinain namin sa London? Sa hotel lang pala kami kumain. Alam nyo, nakakaawa. Nakakaawa talaga mga Pilipino. Ano pa ba ang kailangan i-expose sa inyo? Ano pa ang dapat niyong malaman para kayo kumilos? Sige nga, sabihin niyo at gagawin ko. Can you comment? Ano pa ang kailangan niyong malaman para kumilos kayo, para ipagtanggol niyo ang inyong bayan? Si Colonel Grijaldo hanggang ngayon nakakulong pa, I believe, sa Station 6. Police, di ba? Sa panahon ngayon, bumabalik yung sinasabi ng mga dilawan na kadiliman na panahon ng martial law. Actually, legal naman yung martial law kung ito ay ipapatupad ng tama, kung totoong may nag-destabilize sa gobyernong matinong gobyerno. Diba? Nasa batas yan eh. Pero, kami ba? Ang mga vloggers ba like you? Gumagamit ba kami ng pera ng Pilipino? Nagnanakaw ba kami? Ano ba ginagawa ng mga kritiko para sirain ang Pilipinas? Kaya kami nagsasalita para mamulat kayo sa katotohanan. At nang hindi na bumagsak ng husto, sumadsad ang Pilipinas sa maubos ang nakaw o maubos sa pagnanakaw ng hayop na gobyerno ni Bangag. Indignation Rally, Mandawi City Ground, Maisog, Cebu. Sabi ni Alpham TV today, di ba? Diba today meron sa Cebu? Okay? Palala ang kahirapan sa Pilipinas dahil lamang sa mga namumuno na walang puso, sabi ni Marisa Belli. Ayun na nga, maraming mga kaibigan ko, mga kilala ko na hanggang ngayon ayaw pa nilang umuwi ng Pilipinas hanggat si Bangag. Hindi na dapat matapos ni Marcos Jr. ang kanyang panunungkupa. Hindi siya nanunungkulan eh. Ang kanyang termino dahil adik si Marcos Jr. Siya ay sindikato, magnanakaw sindikato, smuggler, kidnapper sila. Ano pang high crime ang pwede niyang gawin? O wala na dahil nagawa niya na lahat ng high crime. Nakita na ng mga sundalo na naiwan ang pulbura sa bunganga ng isang adik na presidente. Tahimik pa rin kayo. Excited kami sa interview with Distressed Mother, sabi ni Zenny. Abangan niyo po yan. Kasi may isang, alam mo ba, grabe. Dapat ika-cancel ko yung interview namin. Sobrang nag-chill ako ng bonggang-bongga ng time na yon. Pero minabuti kong matapos yung interview. Kaya, supposedly live yun eh. Kaya lang, sabi ko i-record na lang natin. Kasi nga baka, hindi maging maganda performance ko.
ng bonggang-bongga. But Papa San Bate, mapapanood nyo rin yun very soon. Sabi ni Alan Pinca, matatapos din sila Maharlika. Yung kasi ibang Pilipino, pinagbibili nila ang dignidad sa konting halaga, sabi ni Galaxy. Well, totoo ka naman dyan palangga, pero ang may kasalanan kasi talaga dyan, tayo, mga Pilipino. Kasi kung isang boltuhan lang, lumabas kayo lahat, mag-speak up kayo, tapos na yan lahat eh. Kaso, hindi rin natin maialis na yung ibang mga military, ibang mga police, ay sinungal-ngalan yung kanilang bunganga, yung kanilang mga pamilya, sinungal-ngalan ng pera. Pera galing din sa Pilipinas, which is sad. Ako excited ako dito sa Amerika eh, dahil ngayon, di ba, ang bago namin presidente, ngayon kinat yung mga foreign aid. Dapat lang naman ikat yun dahil katulad sa Pilipinas, di ba? May mga foreign aid kami, US aid, hindi naman nakakapunta sa inyo. Ninanakaw lang ng gobyerno ni Bangag. Di ba? Pera namin yun, kaya napakaganda ng desisyon ni Trump. Recently, na-confirm ang bagong FBI director. Ang daming anomalya din dito sa Amerika. And I hope tuloy-tuloy na. Sana magkaroon ng presidente ang Pilipinas na kayang ipasuka lahat sa mga kongresista, sa mga bangag, ang mga ninakaw nilang pera sa bayan. Kaya alam nyo, hanggat ganyan ang mga klaseng leader, not leader, mga politikong inuupo ninyo, kahit na mamatay na tayong lahat, yung mga anak ninyo, may ipapanganak, mag-aala Maharlika, right? Mag-aala Jong Mijares, o di ba? Let's go people power na. May mga ipapanganak na mga bagong usbong, paulit-ulit pa rin. Pero ang ending, namumuhay pa rin sila sa lugmok na Pilipinas. Kaya nakakahiya maging Pilipinas sa panahon ng mga bangag. Noong panahon ni Digong, kahit papaano, nailagay tayo ni Pangulong Duterte sa mapa. Sa dalawang klaseng, dalawang limelight. Ano ibig sabihin nun? Ano ang sinasabi ng iba't ibang lahi? Uy, ang galing ng presidente niya, pwede ba namin mahiram? Di ba? Kinatatakutan dahil ginugurgur ang mga dapat, magurgur. Ngayon, wala na. Pag pumunta ka ng ibang bansa, sino ang presidente nyo? Marcos. Nakaganon yung mga ibang lahi. Magnanakaw ang presidente ninyo. Kaya ako, pag mga bago ko kakilala, hindi lang magnanakaw. Adik pa. Ako talagang sinasabi ko, you know what? Our president, he's a Coca-Cola addict. In-explain ko pa lahat. Pinapakitaan ko pa ng mga, yung result ng forensic. Nasabi ko, in-expose ko yan, yung putang inang addict na yan. Madam, ingat ka lagi, baka magurgur ka ng mga addict, sabi ni Anna Lee. Okay, time finish na po ang Pinas kung walang kikilos, sabi ni Lumi Norguire. Yes. Ayun na nga mga kababayan eh. Takot ako, kami lahat ng Pilipino, huli na ang pagsisisi, sabi ni George Patrick Hiponia. Anong masasabi mo sa ginawa ni Torres? Sabi ni Kevin Maglay. Sinabi ko na kanina palangga, pang-abuso. Tingnan mo, nagsiga-sigaan pa. Nabagit ko na yung kanina. Ito rin ang mangyayari sa inyo eh. Hindi ba kayo natatakot na anytime pasukin ng mga bahay ninyo? So, ang ginagawa natin, kalayaan natin sa pagpapayag, whether ito ay masakit sa panindinig nila. Kahit murahin ko ng buwaka ng inayan si Torres, si Lisa, ang hayop na butang ina mga yan. Yan ay kalayaan natin. Hindi yan libelous. Dahil yan yung nararamdaman natin na galit sa kanilang kahayupan, sa kanilang pagnanakaw, panggigipit. Kaya nga, ako talaga, alam niyo naman yung point ko, dito sa election na ito, alam ko na everybody's busy, no? Sa election. Pero kung ako, of course, we're supporting them, yung mga dapat nating supportahan. Pero kung ako lang ang masusunod, if I have the power, dapat hindi yung election ang inuuna,
kung paano panagutin si Marcos Jr., pababain sa kahit anong paraan ng mamamayan na hindi na maipagpatuloy na magkaroon ng adik si Ferdinand Marcos Jr. Adik, kidnapper si Lisa Marcos. Yang dalawang mag-asawa na yan at ang pinsan niya si Tambaluslos at ang mga kasabwat nila dyan sa Congress. Diyos ko, nakakaawa ang Pilipinas. Binubura sila dapat sa lipunan. At dapat sila ay ginagawang bopis ng taong bayan. Sa lahat ng pagnanakaw na ginawa nila. Alam mo, sabi ko nga pala nga, ano pa ang gusto nyong marinig? Para kayo kumilos, ano pa ang gustong marinig ng mga men and women in uniform? Bukas ano, pag nanakaw na naman. Yes, stay healthy and safe. Yes, Ma'am Rebecca, I'm good. Grabe, talaga naman na sobrang malamig kasi pero saan ka kasi nakakita ang nag-travel? 2 days in Monaco, 2 days in Barcelona. Akala mo ba't lahat yung aeroplano? Ngarag. Nakangarag. Pero it was fun, mga kababayan. Crooked government. Marcos needs to resign, sabi ni Emma Brillo. Nasa mga kamay nyo naman yan, palangga. Rally na kasi para tanggalin sa pwesto si Marcos Bangag, sabi ni Michael Ronilin. Okay, sabi ni Sheena Martinez, maiba tayo madam, medyo nag-sharp ang mukha nyo, medyo pumayat. Oo nga, pumayat ako ng 10 pounds. Yeah. Oh, galing mo talaga, Sheena. Diba? Nung nakaraan, bulldog to. Ganon. It's good, but I am healthy. Bayad kasi ang mga leader ng men in uniform, sabi ni Esmael Balyado. Yun na nga, mga kababayan. Anisita de Castro, tama ka madam. Dapat wala ng eleksyon dahil dadayain lang nila. Ang laban ay dapat sa kalsada na. Pinagtatako lang ilang beses na nakaamba palagi na udot. Kaya nga dadayain ni Lisa Tanas ang eleksyon. Tignan ninyo. 2023, nung sumulat si Attorney Glenn Chong diyan sa mga putang ina sa Kongreso patungkol sa pandaraya ni Lisa Marcos noong 2022 pakipagsabuatan sa Smartmatic during that time. Ni isa bang kongresista may kumasa at nag-open man lang ng investigation kung ang binabanggit ni Glenn Chong na pandaraya ni Marcos Jr. at pakipagsabuatan ni Lisa Tanas ay meron bang katotohanan? Wala. Walang nag-open na isang kongresista. Kita nyo, di ba? Ibig sabihin, wala po talaga tayong kakampi dyan na halos sa Congress kasi walang gustong mag-imbestiga. Wala kayong, alam nyo, kukunti lang naman yan eh. Ilan lang naman ang mga kongresistang mga talawan, mga pikon, mga bugo, mga pangit, lahat na mga kawatan. At ilan lang naman ang tao sa Malacanang over how many millions of Filipinos? 100 million. Kaso gusto nyo ganyan eh. Gusto nyo, kakaba-kaba kayo, madudukot ang inyong mga anak. Gusto nyo, ini-endure nyo yung ang tawag dyan? Ninanamnam nyo yung kahirapan sa pang-araw-araw na buhay, yung mataas na presyong bilihin, mataas na gasolina, everything, alam nyo na yan. Mas gusto nyo yung ganun, Tapos, pag may nanalo lang na boksingero o singer, whatever, sa ibang bansa, ang inyong consolation prize, proud to be a Filipino. Choice nyo yun. At least ako nakatakas na ako sa kahirapan, katotoo lang, pero hindi nakaka-proud. Hindi nakaka-proud sa totoo lang na kaming mga Pilipino ay nasa ibang bansa. Hindi ko pinagmamalaki yun na nasa ibang bansa ako. Kung meron lang tayong choice lahat,
na nasa Pilipinas at ini-enjoy ang tunay na likas na yaman ng Pilipinas.